Bago nyo panoorin tong video ko, I suggest panoorin nyo muna yung previous video ko na una yung Why Did CJ Have to Leave Los Santos at yung CJ's Life in San Fierro para mas maintindihan nyo yung flow ng story. Bali maganda na ang tinatakbo ng buhay ni CJ sa San Fierro. Nagkaroon na siya ng mga businesses at mga investment until may tumawag sa kanya. Isang mysterious caller na mayroong voice effect para hindi ma-reveal ang tunay nitong identity. Sinabi nito na bibigyan siya ng mga impormasyon about sa kuya nito na nasa kulungan kapag nagtrabaho si CJ sa kanya. Pagdating ni CJ sa location, dito nagpakita ang mysterious caller at nagulat si CJ nung nakita niya ito pala si Mike Torino, ang last member ng Loco Syndicate na pinatay niya. At nireveal dito ni Mike Torino na miyembro siya ng government at doon siya nagtatrabaho. Pero bakit siya nagkaroon ng drug operation since nagtatrabaho siya sa government? Sa tingin nyo may purpose ba yun? Kailangan natin mag-dig deeper dyan. Abangan na lang natin ang mga sumusunod na videos ko. Okay, so moving on, sinabi niya kay CJ kung magtatrabaho siya sa kanya, gagamitin niya ang connections niya para mapalaya ang kapatid nitong nasa kulungan. Well, si CJ since gustong niya makalaya ang kapatid niya ay nag-agree to. Pero ang mga trabaho na ito ay hindi madali para kay CJ. Kabilang dito ang pagpapasabog niya sa mga planes na kalaban nitong government agencies. Ang hihirap na nga ng mga pinapagawa ni Torino ng mga missions, dadagdag pa si Truth. Inutusan siya ni Truth na magnakaw sa military base ng jetpack. Hindi naging madali ito kay CJ kasi ang military base na ito ay heavily guarded. At ang mga sundalong nakabantay dito ay may hawak na matataas na kalibre ng baril. Well, si CJ since bida siya, nakanakaw ulit siya, nanakaw niya yung jetpack at ginamit niya ito upang magnakaw ulit ng hindi ko malaman-laman na green goo. Later on si CJ ay tinawagan ni Woozie at inanyayahan siya nito na pumunta sa Las Venturas kasi may bagong business siya dito. Ang business na ito ay ang Four Dragons Casino, isang malaki at magarbong casino. Sinabi niya dito na bibigyan ni Woozie si CJ ng share sa kanyang business. At dahil dito naging partner ni Woozie si CJ na solusyonan ang problema ng Four Dragons Casino sa Sindaco family. Ang Sindaco family ay laging sinasabotay ang mga operations ni Woozie kaya ang laking hadlang nito para sa kanya. Pero ngayon, meron na si CJ at siya na ang nagtatrabaho katulad ng mga pagpapasabog nito sa factory nila kung saan gumagawa sila ng mga peking Four Dragons Casino chips. And later on, para mawala na din ang competition, nagplano sila ni Woozie na nakawan ang casino na pagmamayari ng Sindaco family. Naging malaking parte dito ang muling paghingi ng tulong ni Truth. Inutusan niya si CJ na hanapin ang mga kaibigan nito na si Paul at Macker. Nakasama niya kagabi sa party nila. Sa sobrang kalasingan nila ay napadpad sila sa malayong lugar. After ng pagsundo ni CJ kay Paul at Macker, nalaman pala nito na kaibigan pala ni Paul ang dating lawyer na si Kent Rosenberg. Dito nalaman ni CJ na ang akala niyang pagmamayari ng Sindaco family na casino, which is ang Caligula's, ay pinapatakbo pala ng tatlong family na galing sa Liberty City. However, wala sa mga pamilyang ito ang may tiwala sa isa't isa. Si Kent Rosenberg ang parang tagapamagitan ng mga ito. Ang dalawang family na Leons at Ferellis ay ayaw i-divide ang profit sa tatlo at gusto nila parehong i-take over ang Caligula's. Si Kent Rosenberg naman ang na-stuck sa gitna nito at maaaring papatay siya. Kaya tinulungan ni CJ si Kent Rosenberg para makaalis siya sa sitwasyon na ito. At dahil alam din ni CJ na perfect itong opportunity na ito para makapagtrabaho sa Don ng Leon's family, kung saan tumulong siya sa problema nito sa Ferelli family. Sa trabahong ito, sinama niya si Ken Rosenberg pero hinayaan niya itong magtago at sinabi niya sa Don ng Leon's family na namatay ito. Sa kabilang banda, may nalaman si Tenpenny about kay Officer Hernandez na pasikreto pala nitong ine-expose ang corruption nito. Dahil dito, pinatay niya si Hernandez at iniwan si Pulaski at CJ dito. Si CJ ay papatay na din sana ni Pulaski pero biglang nagising si Hernandez at sumugod ito. Ending, siya ang nabaril ni Pulaski. Nag-take advantage na si CJ dito at pinatay na niya si Pulaski. Pagkalipas ng ilang araw habang namamasyal si CJ sa Las Venturas, nakita niya ang dating sikat na rapper na si Mad Dog. Dito ay nasa etasya ng mga building at gusto niyang magpakamatay, pero nailigtas siya ni CJ. Dahil dito, inofferan niya si CJ na maging manager nito at gusto niyang bumalik sa pagra-rap. Which is tinanggap naman ni CJ pero hindi pa siya nag-focus dito kasi kailangan muna ni Mad Dog gumaling at bumalik sa dating pag-iisip. Ang attention lang ni CJ at this point ay ang pagnanakaw nila sa Caligula's. After mag-gather lahat ng kailangan nila ay ginawa nila itong mga plano nila at matagumpay nila itong na-execute. Nakapagnakaw sila ng daang-daang libong dolyar. Pagkalipas ng ilang araw, magaling na si Mad Dog at gusto na ni CJ bumalik sa Los Santos at tumira muna sa mansyon ni Mad Dog. Pero ang problema, ang bahay nito ay na-take over na ng mga Vagos. Galit na galit si CJ dito kaya nagpatulong siya sa grupo ni Woozie na pumunta sa Los Santos at i-take over ulit ang mansion ni Mad Dog. Pagkatapos noon, nakabalik na si CJ sa Los Santos kasama niya ang buong team niya. Pagkalipat nila doon ay biglang nagpakita si Torino.
Si Torino ay mayroong bagong ipapagawa kay CJ. Kailangan niyang magnakaw ng jet at pasabugin ng mga spy ships sa Bone County. Parang ang dali pakinggan pero mahirap yan. Later on, salamat sa hard work ni CJ kay Torino, pinalayan na niya ang kapatid niya na si Sweet. So si CJ ay feeling excited, pumunta siya sa police station para sunduin ang kanyang kuya at sinabi nito lahat ng mga kanyang nagawa, mga businesses at properties. Pero si Sweet ay walang pakialam at ang tanging gusto niya lang ay maibalik ang hood nila. So dahil sa kahiling na rin ng kanyang kuya, bumalik sila sa Grove Street at kinuha ulit nila ang mga teritoryo dito. Sa mga sumusunod na araw, patuloy si CJ sa pagkuha ng mga teritoryo nito sa mga balas at naibalik na din nila si Big Bear, which is naging addict pero gusto niya nang bumalik sa dati. Sa kabilang banda, si Mad Dog at CJ ay nagpunta kay OG Locke at kinuha nila yung rhyme book ni Mad Dog. Dito, nag-sign na din sila ng kontrata sa mga music labels. Pagkalipas ulit ng mga ilang araw, si Tenpenny ay nagpakita na sa korte dahil sa mga corruptions issue nito at sinintensyahan siya dahil dito. Pero nagulat ang lahat nung nalaman nila na cleared na pala si Tenpenny sa lahat ng kaso niya. Ito ang naging rason kung bakit nagkaroon ng riot sa city ng Los Santos. Ito ang naging dahilan kung bakit nilockdown ni Sweet ang Grove Street at si CJ ay tumulong kay Caesar na maibalik ang teritoryo nito mula sa mga Vagos. Si Smoke, despite ng riot, ay patuloy pa rin sa kanyang mga operasyon at ang pagkawala ng Loco Syndicate ay kaunti lang ang naging epekto sa kanya. Pinag-unite niya ang mga criminal gangs sa Los Santos at gumawa siya ng sarili niyang factory. Malit lang ang chance na mahagilap si Smoke sa Los Santos pero salamat sa impluwensya ni Sweet nalaman nila kung nasaan siya. Alam ni CJ na hindi magiging madali na eliminate si Big Smoke dahil na din sa power nito pero wala na siyang ibang pagpipilian. Pag hindi pa niya napatumba si Big Smoke ngayon, lahat ng pinaghirapan niya sa kanilang hood, samahan, pamilya, kaibigan ay mawawalan ng saysay. Si CJ ay pumasok sa butas ng karayom at unti-unti siyang nakipaglaban hanggang marating niya si Big Smoke. Nung makarating siya kay Big Smoke, nagtagumpay si CJ na pabagsakin ito. Pero hindi pa dito natatapos ang problema ni CJ kasi si Tenpenny ay biglang dumating at nag-take advantage siya na kunin ang mga ilan sa mga pera ni Big Smoke. Nakatakbo ito pero si Sweet at CJ ay hindi sumuko at hinabol nila ito hanggang nawalan ito ng kontrol at namatay dahil sa aksidenteng ito. Ang pagkamatay ni Tenpenny ang nagtapos sa lahat ng malalaking problema ni CJ sa mga drugs. Dito sa story na ito, pinapakita ni Rockstar na karamihan sa mga tao ay nakakalimutan ng ibang value katulad ng pagkakaibigan at samahan para lang sa pera at kapangyarihan.